Alright, so dito tayo ngayon sa panibago nating topic na pag-uusapan natin is basic lang to. Simplihan lang natin kung paano natin or gagamitin si TradingView. At sa mga wala pa palang account, gumawa muna kayo ng account, mag-sign up kayo dyan sa link na yan para makagawa kayo ng TradingView account. So, yung TradingView is friendly use siya. Majority ng mga trader, even mga professional, dito talaga sila nagti-TA o nagti-technical analysis. Okay, so at saka ituturo ko din sa inyo dito ngayon kung based lang din sa mga nalalaman ko, ano yung mga pwede kong idagdag. Okay, so first things first, sa mga ulitin ko, sa mga wala pang account, gumawa muna kayo para makapag-practice at dito kayo makapag um, plot ng or proper mapping, mag-practice ng proper mapping sa based on our strategy, no. So sa mga wala pa palang account, gumawa din kayo, mas better na kung may account na kayo, mas better gumawa kayo ng bago kasi advantage din kasi 'yon para sa pagpa-practice natin sa strategy natin kasi may makukuha tayong free trial na 1 month instead na magbayad tayo ng $100 to $200 sa isang buwan ng subscription ng premium is makukuha lang natin siya na trial for 30 days. So, napaka-good opportunity yon para aralin natin, i-backtest yung tamang mapping ng market structure. Okay? At the same time, yun nga, kinakailangan mo siyang i-link yung credit card mo na which is valid siya. And then, after mga 25 days or 28 days bago ma-reach yung 30 days, dapat ma-cancel mo na siya sa subscription, no? Para hindi siya magbayad, makuha yung bayad. Okay, so dito lang naman yan sa explore offer, makikita nyo na yan, explore nyo lang yan. Pero, proceed tayo dito sa, sa topic natin. So, dito, first things na makikita natin is itong watch list, which is may mga nakalagay dito na indices, iba't ibang market, no? Like stocks, futures, forex, crypto. So, in this case sa akin is dahil forex at crypto lang naman ako nagtitrade. So, dinilit ko na yun, no? Yung mga indices, stocks, at saka yan, yung mga iba pang mga market. Okay? So, dinilit ko lang siya ganyan sa gilid na yan. Then, ito lang yung iniwan ko, yung tinitrade ko talaga. So, sa inyo, kung saan lang kayo nagtitrade, so, mas better na alisin nyo na siya para mas malinis tingnan, no? Okay. Tsaka, dito sa price din natin, makikita din natin dito sa left side, makikita natin iba't ibang mga tools. So, may arrow, yan, explore nyo lang yan. Then, trend line, dito din, makikita natin yung mga Fibonacci. So, dito sa case na to, wala talaga akong ginagamit dyan. Yan, even dyan, dito lang. So, Lord, yan, short, long, position. Ito. Okay. So, dito pala, kinakailangan nyo siyang i-check yung favorite kasi para mas dito mo na siya makita, oh. Ganyan, yung mga pwede mo lang magamit talaga. So, personally, ito talaga yung madalas natin magagamit, yung trend line, tsaka itong na to, rectangle. Okay? So, i-favorite nyo lang yan, hanapin nyo lang yan dito. So, okay, ituturo ko sa inyo kung paano. Yan. Tsaka, itong sa pag-arrow, okay, ito siya. So, dito pala, no, sa pag-customize pala ng chart, depende din sa preference nyo, kung saan hiyang kayo, kung saan okay sa mata nyo yung, yung chart na gusto nyo. Let's say, for example, okay na kayo sa kulay na to, green at saka red, tapos kulay background niya is white. So, kung medyo sensitive kayo sa white, medyo masakit yung mata nyo pag tinitingnan nyo, pwede nyo naman siyang i-dark mode. I-check nyo lang yan, tapos ganyan na siya. Okay? So, dito tayo, balik tayo dito. So, kung hindi kayo hiyang dito sa sa kulay na to, pwede nyo siyang i-edit, no? Okay? And then, pwede nyo siyang gawin dito. Let's say, for example, sa akin, dahil blue. Okay? Then, black yung bearish candle. Then, yung body ng candle is blue. Pag bullish siya. Okay? And then, Then, sa week, blue, black. So, ganyan lang siya. Sa akin lang naman. So, if gusto nyo din para mas malinaw yung sa inyo, pwede nyo naman din gayahin.
Tsaka ibang kulay pa, pwede din siyang ganito. Okay, hindi siyang ganito. Tas itim, itim. Ayan. So, may mga nakikita din akong ganito. So, which is sobrang linaw din niya kung ayan, kung i-zoom in natin. Napaka ano din niya. So, in this case, pwede natin itong gamitin to. Okay? So, tuturo ko na din sa inyo kung paano yung pag-plot ng market ng BOS, CHOC, ganito siya. So, let's say for example, itong trend line na to. Okay? Instead na i-point out mo siya dyan, may dagdag ako dito na James, no? Which is yung iba hindi pa nila alam talaga to. Okay? So, di ba, majority ginaganon natin yan. So, hindi natin masasabi na straight talaga siya. Yan, no? 9, mapakikita natin sa price na yan, hindi siya tugma. 90.5885. So, ibig sabihin lang dyan is hindi siya tugma dun sa pinaka una nating pinoint out. So, bago natin maano natin yan, para ma-perfect talaga natin yan, control natin to, tapos i-point natin dito sa highest na to. Control, tapos ayan, mamag-magnet na siya sa pinaka-highest point. So, tapos, ang gagawin natin, hindi na natin siya igagana, no? I-shift lang natin siya, shift, tapos ayan, pinaka-point, yung straight talaga niya, point out niya yung binigay niya, okay? So, mapapansin niyo sa, ano, sa price natin. So, 888 na siya, hindi na siya gaya ng una, no? Okay? So, paano ba natin siya i-break of structure? Let's say, for example, break of structure na to. So, maglagay tayo ng BOS dyan. Di ba? Ganyan usually ang nilalagay natin. So, pag nag-break of structure na siya. Minsan yung LP natin ito. Okay? Then, ilalagay natin dito, liquidity point. Ganon. Sa middle naman. Okay? So, para hindi na kayo paulit-ulit na ganon pa ulit ng BOS. Okay, BOS ka na naman, lagay. Para hindi na, mas better na ganito na yung gawin mo. Okay, i-save as template mo na yan. And then, BOS for bullish. Okay. And then, confirm. So, which is, alisin ko lang to. Control, Shift. So, yan yung pinaka highest point niya din. Alt, mouse 2, tapos, yan, yung BOS bullish. Wait, nawala. Ayan, so, BOS na. And then, dito sa liquidity point, yan mo lang siya, isave mo lang din siya, liquidity point. Ayan. So, for example, ganyan. May nasave na kasi ako eh. So, ayan. So, yan yung paano isave yung mga template, no? Ayan, liquidity point, mouse 2, tapos, liquidity point. Ayan. So, ganun din sa order block, ganun din. Order block, let's say for example, order block to. So, nag-tap siya sa order block. Save natin siya. Example, lagay natin dito. Order OB. Okay? Then, kulay itim lang. Save natin siya as order block. Save. OB. Confirm. Yan na siya. So, pag nagpo-plot tayo ng order block, like say for example, dito din, order block din naman to. So, yan. Order block. So, ganun lang siya, no? Depende sa saan kayo hiyang. So, for example, dahil may nakita tayong imbalance dito. So, you can see, di ba? Imbalance. Ganyan siya, imbalance. So, kulay blue lang yung nilagay ko dyan. Ay, sky blue, I mean. So, pwede mo siyang ipalitan din ng kulay. Style, pwede mo siyang palitan ng kulay. Let's say, for example, violet yung gusto mo dyan sa imbalance. Depende sa kulay na preference mo. Ayan. So, pag makakita ka ng violet, lalagyan mo lang dyan, imbalance. Pwede mo din siya lagyan ng pangalan, no? Para, kahit paano, malaman mo na talaga. Check mo lang, imbalance. Okay? So, ganun lang siya. And then, ano pa pwede ko idagdag, no? So, ito pa pala. Kasi for example, hindi pa umabot yung price dito. Hindi pa nag-top. Nandito pa lang yung price na to. So, inaasahan ko na pwede siyang mag-top sa order block na to. So, maglalagay ako ng alert. Ito pa din isang kagandahan sa TradingView. Maglalagay ako ng alert, no, na kung sakali mag-top na yung price dyan is magtutunog siya or mag-a-alarm siya na umabot na yung price na yon. Umabot na yung price sa, which is yung sa ina-alert natin na pwede nating hanapan for looking buy. Kasi pag nag-top siya dyan, tutunog yan,
Tapos, gaya nito, looking by opportunity kasi nga po, nasa na-top niya na to. So, ayan na, naglabas na siya. Then, tutunog yan. Yan, nagbigay pa siya ng dalawang tunog talaga. So, ganun siya. Kaya, napakaganda din talaga ng trading view. So, mostly, lahat dito talaga mga traders nagtiti eh. Yung iba, dito na din nagtitrade talaga. Nililink nila yung broker nila sa trading view para dito na talaga mag-execute din ng trade. Okay? At kasi ako sa akin ganito kasi tuturo ko na din sa inyo paano pala yung pag-entry. For example, nag-entry tayo dito. Okay? And then, yung TP natin, ito. Ito yung magiging TP natin. So, paano yung hanapin yung RR or risk-reward ratio? Yung risk-reward ratio naman pala natin dito, kung sakali nakapag-entry tayo dito, 2.5 RR. Okay? Yung mabigay niya. So, which is yung ni-risk mong 1%, pag nag-TP hit siya, maging yung return nun is, or reward, ay 2 times 2 times 0.5. Okay? 2.5 I mean. And then yung magiging SL natin, ito, 163 points or 16.3 pips. Ganun siya, ganun siya babasahin, no? Sa TP naman, 43 439 points or 43.9 pips. Ganun siya. Ito siya, yung pips. Okay? So, sana malinaw, no? Then, if gusto niyo din yung baguhin yung price na yan, kasi for example, ayan, so, sakto lang siya, no? Bagay lang siya sa kulay natin, green at saka red. So, yun yung magiging. Then, sa SL naman, yung sa top. Kasi for example, nag-sell ka dito. Sorry, mali. Ayan. So, baguhin nyo lang din yung kulay na yan. Yung stop loss, ganun din. Ayan. Kulay itim. Tapos yung green din yung ito. Ayan. Yung sa sell. Okay. Then, ganito din yung pips niya. Yung stop loss mo is 19.4 pips, 194 points. Yung TP naman natin dito is 0.704 points, then 70.4 pips yung TP target natin. Okay, ganun siya basahin, no? Okay, so siguro wala na akong madagdag. Explore nyo lang para as okay. And then, yeah. Huwag kayong i-claim nyo yung gumawa talaga kayo ng bago para pang backtest, para maklaim nyo yung yung free trial, para makapag-trial kayo tapos ma-practice nyo ng mas mainam yung yung market structure talaga kung paano mag-proper mapping. Yan, madami pa naman tong mga good. Dito tayo magse-search ng EUD, mga ganon, USD. Ayan. So ibang market naman sa gold, EU. Ganon lang siya. Yeah, so explore nyo lang yan. Then may mga ideas stream din dito, mga TE na mga nagbibigay ng insight dito sa TradingView. Hindi yung titingnan, pero mostly mga ganito, mga basic lang naman yung mga binibigay nilang setup yung mga support and resistance. Pero sa atin, sa base sa ating trading plan, sundin nyo lang yon base sa ating strategy na then customize, i-save mo na din. Okay, i-save mo na din, i-rename mo. Let's say for example, Jump Trader. So, ayan. Jump Trader na nakapangalan. Okay? And then, dagdag ko na lang din pala. Let's say, for example, mag-TA kayo. Send nyo sa akin or doon sa mga quizzes natin paano mag-screenshot dito. Ito. Makikita nyo tong camera sign na to or emoji na to. Click nyo lang yan. Tapos, copy link. Pag copy link yan, ayan, yan yung isi-send yung link. Pag mag-share kayo ng technical analysis nyo. Ayan. So, ipapatama nyo kung tama ba yung pag-mapping nyo. Ganon. So, yeah. So, for example, change of character. Gumawa din kayo niyan. Bullish at bearish para mas okay. Okay? So, sana malinaw, no? At, yeah, marami pa tayong mga susunod na video.